So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to, random topic lang uli. So, nandito ako sa mall. May binili lang as usual. Tapos, ayun. Wala akong, ewan ko, parang ngayon, parang nahihirapan ako mag-approach ngayon. Kasi parang may anxiety ka. Or something na ninervyos, diba? Dati hindi naman parang dapat kasi tuloy-tuloy yan Parang meron kang momentum. Tuloy-tuloy mo siyang gagawin para hindi ka may stop. Marami naman mga tao ngayon, marami din naman na tingin ko na singular na babae. Pero yun nga, parang nga lang talaga. Hindi mo magawa ng move. Either nervous ka o natatakot ka, fear of unknown, or mga judgment, ganyan. Pero kung titingnan mo, wala naman din talagang pakialam din talaga yung mga tao Kahit ano gawin mo dyan, basta wag ka lang gagawa ng ng kasamaan, diba? Para hindi ka i-report. Diba? Kasi pagka gumawa ka ng mga katarantaduhan, i-report ka, syempre, diba? Kuwari, nang-haras ka, yung namimilit ka. Kasi considered lang naman na harassment pagka namilit ka So yun nga, parang wala naman din ako magawang topic Parang paulit-ulit na lang to Sa Facebook din, nagfo-focus na rin ako doon. Kasi kumikita na siya, pero hindi mo basta-basta mawi-withdraw yung pera. Kailangan magkaroon ka ng $25 para didiretso sa bank account mo. 25. So parang papalo yun ng 1.5. Ganun yung presyuan, 1,500. Tapos yun nga, namili lang din ako ng konting long sleeve na heavyweight. Parang pormahang bugoy, ganun. Kasi itong mga sinusuot ko, mga maliliit na sa akin kasi lumaki katawan ko. Tapos parang nagkaroon din ng height na boost na onte. Ewan ko, baka mga 1 cm lang to or 2. Kasi yung bata, sinukat ko 5'8" yung bata Pero mas matangkad pa rin siya sa akin Nung tumayo siya, yung kinausap ko dati. Tapos yun. Wala rin talagang magawa dito Kasi kung isipin mo rin ito kuwari, may kinausap kang babae, diba? Tapos sabay, ang twist nito kung pumayag, diba? Kuwari, nasanay ka na ganyan, puro rejected ka. Nasanay ka na ganyan, diba? Anong gagawin mo pag pumayag, diba? Siyempre, magkakaroon ka na naman responsibilidad din dyan. Or hindi naman, magiging easy pa rin yan kasi nga, program mo hindi ka naman aalis ng kwarto. Pero soon nga lang din, magfe-fade lang din yan kung F-body lang din yan. Tapos pag rami-rami ng in-approach mo, diba? Tapos F-body lang, diba? Kasi kailangan lahat sila dun din magdadaan para malaman mo talaga na gusto ka, diba? Yun talaga yung pagdadaanan nila, maging F-body. Kasi kung nanligaw ka, first impression mo, friendship, hindi maganda, diba? Baba ng tingin sa'yo nung May nabasa rin ako niyan sa Facebook Meron siyang ex, tapos sabay hiwalay na sila. Yung alam mo naman, typical na nice guy, lahat ng mga kabutihan, yung mga ganyan. Tapos sabay nagbar daw yung babae. Tapos binuntis ng pogi daw, tapos smooth daw magsalita. Kasi ganyan yan marami talaga nabubuntis sa bar-ons kasi nga hindi nga gumagamit ng condom, tapos sinasadya rin ng iba. Parang syempre chance nila makareproduce, diba? Tapos syempre yung lalaki sinasabi hindi niya papanagutan. Yun yung nabasa ko kasi one night nga lang daw yun yung pagkabanggit niya dun sa kwento. So ayun, dahil ganun nga yun nangyari, yun talaga yung nangyari. Buntis siya. Tapos sabay, ginawa niya,
parang binalikan niya yung ex niya. Pero hindi niya kwento na nabuntis siya. Hindi niya raw alam. Nangingi kasi siya ng payo. Parang ganun. Biruin mo pagka friendship yung turing sa'yo. Kasi yun, form of disrespect yun eh. Kasi ayaw eh. Tapos babalik ka, di ba? Bigla kang babalik para magkwento ng ganyan. Kahit sabi mo hindi mo ipako dun sa lalaki na hindi naman kanya talaga. The fact na magkukwento ka ng ganun, disrespect yun, di ba? Sa ex mo. So pagka friendship ka, yung mga ganyan na relasyon, nanligaw ka, tapos nag-start ka sa friendship, di disrespect ka talaga ng babae. Hindi ka gaya pagka dominance agad yung inano mo, niyaya mong bembangan. Ang dami pa nga tumututol dun sa sa Facebook page ko eh. Kasi nga, sinishare ko nga yung ganyang impormasyon para win-win both scenario din kasi to eh. Kasi sa lalaki, malalaman niya kung totoo, genuine ba talaga yung attraction ng babae, kung sexually attracted siya. Or sa babae naman, hindi siya nagsasayang ng oras kasi napunta siya dun sa lalaki na gusto niya, di ba? Ganun lang naman yun eh. Hindi siya nagsasayang ng oras. Tsaka i-reject niya talaga agad. Hindi rin siya nagsasayang ng oras ng ibang tao. Win-win situation lang din yan. Yung mga may kitid utak, mga blue pill, hindi nila talaga maintindihan yan, di ba? Kahit anong babash ka ng ibabash ng mga yan. Wala namang alam yan eh. Gusto kasi nila yung excitement, yung drama. Ayaw nila ng peaceful na buhay. Yung black and white. O ganito gagawin natin sa relasyon. Kasi dapat ang relasyon yung may purpose yan, di ba? Dapat may purpose yan. Hindi yung basta-basta lang na nakikipagrelasyon ka. Kasi marami na rin gumagawa nun, di ba? May mga nakikinig ng sinasabi ko. Kasi di ba yung sinabi ko na na continuous lang kayo magkikita tapos magbebembangan kayo. Tapos sabay kain kung gusto nyo kumain, basta consistent kayo. Tapos para siyang sinasabi nilang situationship or no label, di ba? Parang karamihan kasi na relasyon ko ganun eh. Kasi yun nga yun, pagka unang kita nyo, dominance na kasi agad yun pag niyaya mo yun. Tapos sa mangyayari, ikaw na magyayaya parati nun. Pwede mong i-stop, pwede kang yung sinasabi nilang ghosting. Ibig sabihin, hindi na nagparamdam yung lalaki. Kuwari, na-hit na niya yung babae. Hindi niya trip, di ba? Hindi naman siya naligayaan or hindi niya lang talaga trip. Di wala na yun, di ba? Pupunta na yun sa sinasabi nilang ghosting. Pero expected na rin ng babae yun. Kaya nga mayroong mga babae nagkukwento na na mga kuwaring mga ghosting na experience na ganyan, pero nakakangiti sila kasi expected talaga nila. Alam din nila talaga na ganun. Depende talaga sa lalaki. Kasi nga submissive state nga yung babae pag nasa ganyan, di ba? Submissive state yung babae pagka ang unang binungad niya is ganyan, bembangan. Sa mangyayari, shut up lang talaga yung babae dyan, tsaka susunod lang talaga sa gusto mo. Hindi siya magde-demand na kung ano-ano. So kasi siya papasok doon sa program di ba? Nung lalaki. Hindi maintindihan niya ng mga nandun sa kasi nakagawian kasi nila yan. Kasi mga hindi selected yung mga yan. Hindi naman mga pre-selected yung mga yan. Yung mga nandoon. Hindi naman kasi sa mga pre-selected yan. Hindi naman nila na-experience yung mga bar 11. Na talagang babae yung Tapos minsan nga sila pa magiging aggressive kung gustong-gusto ka talaga nila Kapag trip ka talaga nila, sila magiging aggressive yung talaga. Nakita ko na naman itong babae na ginawa ko na move. Yung sinasabi niya 16 siya. Ewan ko kung naalala niya ako. Baka hindi niya na ako naalala. Mahilig siya mag-isa. Ang ganda-ganda niya. Tapos sa sexy niya, ang tangkad niya pa. Mahilig siya mag-isa. Nakita ko na naman siya. Supermarket ko lang yun Talagang malakas loob ko kinakausap ko siya Ngayon dumaan na naman siya.
Maliit lang kasi tong Oakland. Lahat ng mga tao dito minsan paulit-ulit mo na nakikita, pamilyar eh. Na ganun eh. Paulit-ulit mo lang sila makikita eh. Dapat nauubusan na ako ng kwento. Ano pa ba ang pagkukwentuhan? Teka, magantay muna kayo na pag-aantayin ko kayo. Kasi halos lahat naman na nakwento ko eh. So dito lang naman talaga iikot eh. Survival and reproduction lang eh. Kukwento rin naman ako ng money game sa inyo, di ba? Na unahin nyo yan, kahit anong means man yan. Wala na tayong pakialam dyan, basta mahalaga kumita ka ng pera, di ba? Yun lang talaga mahalaga. As mag-ipon-ipon rin kayo na para boli na kayo. Ako medyo na late na ako kasi magpo-40 na ako next year. Pero at least nakaka-catch up pa ako. Masusure ko naman to eh. Itong mga pinaplano ko eh. Pero hindi pa naman siya late. Papunta pa lang dun sa late na yon, di ba? Mahirap yung mga tanging paycheck to paycheck. 50 ka na, paycheck to paycheck ka pa rin, di ba? Tsaka na-enjoy ko naman din yung mga bembangan eh. Although average lang sila yung mga naging ko, pero mahalaga dun yung consistency lang naman na na nakapagpalabas ka eh. Tsaka na-enjoy mo rin yung experience na kasama sila, di ba? Lahat din naman yan experience, tsaka lahat may katapusan eh. Ganun din naman, kuwari magsama kayo kaduluduluan hanggang 60, 70. Isa sa inyo mawawala, iba mamamatay, magkakasakit. Ganun din talaga. Kaya hindi ako nababahala na maging single kahabang buhay. May money game naman, pwede ka na lang umupa ng mga pakarat, di ba? Meron nga akong pinos bargain eh. Parang, ewan ko yung babae, parang below 18 yun Yung nakita ko na nag-aalok ng 300 daw. Gutom na kasi yun eh, kaya ganun eh. Isa rin yan, pagka ganyan, gutom yung babae, mabaho hiningan yun eh. Kahit sabihin mo nagtutoothbrush yan. Basta tao talaga gutom, matik yan talagang. Yung hiningan yan, kahit sabihin mo ikaw pa pinakamaganda. Kaya yung ginagawa ko, meron kasi ako nakaganyan eh, nakaka-date dati. Nakilala ko to sa Paddy's. Tapos, ito puro resistance to. Nag-post kasi ako niyan, di ba? Kada isang lalaki, di ba? Iba-iba treatment ng babae. Ito si Julie. Pinost ko to mismo sa Facebook. Si Julie ng bakery. Laging walang gana. Pag nakikita yung lalaki. Tapos, uncooperative, di ba? Tapos si Inday naman na kapitbahay, sinusubo na yung lalaki, tapos lagi pa sumusunod, di ba? O malalaman mo sinong mas genuine yung attraction. Syempre yung Inday, di ba? Ganun lang naman yung, kaya hindi nila magets yung numbers game eh. Ang numbers game kasi is paghanap ng babae na gusto ka sexually, yung sexual attraction. Kasi lahat yan, magpagdadaanan talaga nila lahat ng pag-aalok mo ng bembangan. Kasi lahat sila alokin mo ng bembang eh. Lahat naman sila alokin mo ng bembangan eh. Diba? So pagdadaanan talaga nila yan. Pero iba-iba treatment nila. May iba, magaspang, re-reject ka na agad, ayaw sa'yo. Tapos yung pangalawa, papayag, diba? Magiging cooperative. Dun pa nga lang test na yun ng cooperation eh. Pagka pumayag, cooperative, di ba? Alam nga namang hindi. Pero kung wari, inalok mo tapos may negosasyon, hindi yes or no. Yes or no lang dapat marinig mo Hindi na yung, pwede ba sa ibang araw? Pwede ba sa yung mga ganun? Negosasyon yun, ibig sabihin hindi ka gusto nun. Kasi pag gusto ka talaga, 100% talaga, bibigay niya talaga yung sarili niya. Yun lang talaga yung titingnan mo. Kung talagang gustong-gusto ko talaga. Pero kung may negosasyon ibang araw na lang ganito, etc. Hindi ka gusto niyan. Huwag mo na pag-aksayahan ng panahon. Move on ka na sa next, di ba? Parang yung mataba, di ba? Na naka-body ko.
Titis-tis lang ako. Eh, wala naman akong pakialam. Hindi ko naman siya mini-message. So, nag-move on na ako kasi nga numbers game, di ba? So, nag-move on na ako nun. Tapos, bigla siya nagparamdam. Duty ako nun. Sabi, ano na raw siya. Kita daw kami. Papayag na raw siya magbemba. Na ano. So, ako naman, inano ko na lang. Total, minimal investment. Wala naman akong ginagawa. Doon lang naman ako sa flat ko. Yun nga yung naka-experience ako ng disrespect, di ba? Yung sinampal. Hindi talaga siya worth it. Kaya yung sinasabi ko sa inyo eh. Kaya napatunayan ko na talaga yan eh. First impression, last talaga eh. Kahit sabihin mo yung babae pa na gumawa ng move sa'yo, paraan. Para manyari yung ano na yan. Parang yung isa, kasi nadala na ako, di ba? Yung mga ganyan na experiences ko. Kunikwento ko na sa inyo. Yung Indian naman, kinuha niya yung number ko. Minis-call ko pa nga siya. Inutos-utosan naman ako na i-message daw siya. Eh, ayoko nang ganun. Sabi ko, tangina na ito. Bakit ako yung utusan na ito? Hindi nabuisit ako. Hindi ako paramdam. Ganun kasi ako pag hindi ko nagustuhan. Talaga hindi ako paparamdam. Pero yung mga ibang lalaki niyan, may na-meet lang na isa. Talagang todo effort na talaga. Tsaka kung ano-anong wini-win talaga ginagawa, diba? Ako hindi ako ganun eh. Basta may resistance, parang pakiramdam ko parang resistance talaga siya, yung parang ganun. Ibig sabihin hindi ka gusto, di ba? Once na maramdaman ko, hindi na ako nagpaparamdam talaga eh. Meron ako nakamit naman isa, dati to sa Mega Mall. Kwento lang ng kwento, napadaan lang naman sa Mega Mall. Ibig sabihin hindi niya talaga ako pakay. Minessage niya lang ako dahil gusto niya lang kakwentuhan. Ganyan yung mga babae, magsasayang yan ng oras. Ako naman, tanga-tanga pa ako nun, di ba? Dapat humindi na ako kasi pag babae una nag-message tapos pabor sa kanya, hindi ko gusto. Eh, tama nga inala ko. Kwento lang siya ng kwento, bida-bida. Sabi ko, wala to. Sabi ko ganun. Hindi na ako nagparamdam. Tapos yung isa naman, yung na-meet ko rin dun sa bar din, sa Paddy's, babae na isa, niyaya rin ako sa condo niya. Ganun din, sasayangin lang talaga oras mo, kaya hindi talaga maganda yung, magpapauto ka sa babae, siya nagyayaya. Dapat ikaw talaga magli-lead, ikaw magyayaya. Kasi siya papasok dun sa yan na yung mga lesson learned ko, diba, na pag babae gumawa ng move, puro resistance siya, 100% pa yan. Hindi naman 100% talaga, pero kailangan mo pa rin talagang i-redirect. Parang i-redirect mo siya. Papasok dun sa realidad mo, di ba? Kaya kailangan, kuwari, message ka, kita tayo sa ganitong araw, siya yung nagdikta. Kaya nga, di ba yung pinost ko sa Facebook, yung sa Tinder na sabi niya, punta daw ako sa kanya. Sabi ko, hindi, ikaw pumunta dito. Sabi ko ganon. O, ganun yun, redirection. Para matitest mo. Sabi niya, paano? Sabi ko, i-Google Map mo. Or ChatGPT. O, sabi niya, I ain't gonna do that. O, yun, lumabas din, di ba? O, hindi ka na nagsayang ng oras, di ba? Tawag doon, kuwari, nag-hit sa'yo yung babae, re-redirect mo siya para magkaalaman na. Pupusta ako sa'yo. Ano talaga yan, hindi yan palyado talaga yan pagka ganyan. Yun, lumabas din katotohanan, di ba? Kasi ni-redirect ko eh. Ngayon talagang patigasan na talaga ako pagka hindi ko talaga gusto yung program ko. Tangina sa'yo na yung kipay mo. Gago ka ba? Di ba? Bahala ka, sa'yo na yung kipay mo. May mga experience naman na ako dati eh. So, hindi na bago sa akin yan. Pare-pareho lang yan. Pag pinasok mo yung edits mo, pare-pareho lang yan. Wala pinagkaiba dyan. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Once na na-reach nyo yung age na ganito, wala na maganda. Lahat talaga sa'yo, kipay na lang. Ganon din naman sa babae pag nagkaipipan ni sila. Hindi to sa lahat ng lalaki. Sa lahat lang to na lalaki na may experiences na more than 10 yung body. Ako nga, mababa pa nga to sa akin kasi 11 lang sa akin, di ba? More than 10 pa rin. More than average. Average 8, di ba?
Sa western country, mababa yan dito. Kasi, mga 20 yan, 30, ganyan. Pagka yung mga player talaga na mababa pa to sa akin. Pero at least, alam ko yung experience kasi nagna-numbers game ako. Iba-iba talaga treatment ng babae sa'yo. Na dun mo malalaman. Kaya yung sinishare ko, alam ko yan. Kasi nga, naranasan ko rin yan. Tapos nakikinig ako kay Locario, tumutugma. Pati yung kwento ni Locario na sa trabaho. Naku, huwag ka mag-make move sa trabaho ng hindi tinatapon yung sarili. Sabi ko nga, Kaya pala, Kaya nga pinapanood ko si Locario kasi talagang siya. Marami talaga siyang karanasan talaga. Hundreds or thousands na ata yung body nun eh. Naniniwala ako dun kasi nga, tumutugma yung kwento niya dun sa experiences ko eh. Sabi ko nga, sa trabaho, pag hindi binato, tingnan mo, sinabi rin ni Locario, papatulan mo na babae kung may experience din siya na F-body sa trabaho. Which is yun nga, yung Pinay, di ba? May experience siya dati sa F-body rin. May experience siya na ganon, kaya kaya niya binato niya sarili niya sa akin. Biruin mo, 1 week pa lang siya tapos pagka second week, nag-break ako. Pumunta siya, lumapit, konting usap, tapos kinabukasan niyaya na kaagad ako. Parang siya yung lalaki, di ba? Tapos easy na talaga, napaka-easy talaga, promise. Parang hindi nga ako gano'ng nagsasalita, siya lang na nagsasalita lang din eh. Ni-entertain niya ako eh. Pero nung kalaunan din, nawalan din ng gana yun. Kasi hindi naman ako nagli-lead eh. So wala na rin siyang gana. Ganun yun eh. Pagka, kuwari, hinahayaan mo na mag-fizzle out. Kung siya yung nagli-lead, sooner or later din, mawawalan din ng gana yung babae. Kasi gets na niya yun na hindi mo siya trip. So dun din nauwi yun eh. Yung na-dispatch ako, di ba nga? Kasi nga, hindi tumupad sa usapan. Sabi Wednesday. Pagka ganun, so nag-expect ako sabay, biglang sinisin lang. Sabi ko, wala na to. Hindi dispatch ako na, di ba? Kaysa naman sa, dun din naman pupunta. At least magkaroon ka lang naman ng, self-respect sa sarili mo, di ba? Ganun lang ginawa ko. Ang magaganda dito, ang tatangkad na ng mga, in-check. Mga dumadaan. Ganun nga siya, di ba? Kaya wala na akong pinapanood na na ibang channel, si Locario lang talaga eh. Tumutugma talaga yung mga kwento niya sa akin eh. Kaya sa mga karanasan niya, di ba? Kasi naranasan niya na rin yung mga naranasan ko eh. Na ganyan eh. Kaya yun. Ano ba pagkukwentuhan natin? Wala naman na. Doon lang din talaga iikot lahat, di ba? Ngayon nga nag-i-invest na lang ako sa mga papaporma na lang just to feel good lang, di ba? Pero syempre mag-approach pa rin talaga ako. Numbers game. Yung mga trip mo, hindi naman yung sasadyain mo, di ba? Lalabas ka para lang sa dyan. Sa ganyan na Ang dami rin talaga mga mag-isang babae lang eh. Nag-aantay lang din talaga to eh. Siguro after nito i-try ko, hindi na ako mahihiya. Kasi ang tagal na eh. Parang 2 weeks na yung last ko eh. Na 2. Or depende lang talaga sa mo, vibe or di ba? Trip mo. Hindi naman ako natatakot. Wala naman ako nararamdaman na pag nakita ko yung babae, minsan lumalapit ako ng super lapit. Wala naman ako nararamdaman. Pero parang hindi ko lang talaga magawa. Alam mo yung parang, ewan ko, parang, hindi ka naman natatakot kasi wala ka naman, alam mo yung sa puso, di ba? Yung parang ninenervyos ka. Wala naman ganun eh. Sadyang lang talaga, di ba? Ganun lang talaga.
So, 24. Ano ba bang pag-usapan natin? Sokmed na lang din talaga, no? But meron pala sa mga Facebook, di ba? Meron mga sa Sokmed. Well, hindi naman gumagawa ng content. Nagpo-post lang ng cooking. Tapos yung engagement lang pinopost nila. Tapos sabay 1 million. Pag tinignan ko yung subscriber, 1 million. Di, pagka nag-views yun, ang laki ng kita nun. Siguro papaldo yun ng 40,000 naman. Pwede na rin para sa side hustle yun, di ba? Hindi na masama yung ganun. Diba? Hindi na masama yung ganun na ano. So, paano? Sige na. Alam na. Wala na akong maisip next time ulit. Sige, peace.